Hello Pisces, Sun, Rising and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Pisces. Pauna mensahe po ninyo, we have Enchanted Fern Grotto, Refuge. Ayan, so maybe sa ngayon, maybe you are also looking for tranquility and peace, and you are going to find your own refuge dito para makuha mo din yung katahimikan, yung peace, yung kapayapaan, yung serenity, no? So good luck sa iyo. What else? We have Cosmic Emerald, create perfect health and access divine abundance, Pisces. Maaring naaabuso niya na yung inyong kalusugan, yung inyong pangangatawan. At pwedeng hindi mo na to napapangalagaan, maaring hindi mo na nabibigyan ng oras, panahon at atensyon ang inyong kalusugan, ang inyong health, ang inyong well-being. Kaya you're being advised here to create perfect health. Okay? Para naman na kahit marami kayong ginagawa, kahit marami kayong pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan, still you will be healthy. Still, magkakaroon ka pa rin ng mabuting pangangatawan, mabuting kalusugan. Okay? In a good state, in a good healthy state ang inyong katawan. So tingnan natin kung ano pa ang mga messages para sa iyo. Wow, the sun energy. So this is really beautiful. Now for sure, your vitality and physical strength will be back with the sun energy kasi mas magiging ka dito, active, mas magiging energetic ka dito, mas magiging masigla ka, the sun is going to shed its light, sa buhay ninyo, sa lahat ng areas of life. Kaya kung ano man ang kunyari problema ninyo, ano man yung mga obstacles na maaring pinagdadaanan ninyo or hinaharap sa ngayon, you would be able to find the way, to get around it. Kaya napakaswerte ninyo, napakaganda. Things are going to change for the better. Okay? Magliliwanag ang lahat, magliliwanag ang inyong kaisipan, yung damdamin ninyo, everything will change for the better ngayon. Kaya magiging masaya ka. This is the time for happiness and joy. Okay? So we have Page of Cups. Ayan. So this is going to be a lot of fun na period sa buhay ninyo. Meron sigurong pakilig, Kung single pa kayo, siguro mas lalong maraming fun dito kasi baka alam mo 'yon, time ito ng falling in love, Parang ganon. At magkakaroon kayo rito siguro ng manliligaw. Maybe kung wala pa kayong love life, baka ngayon magka-love life na, yung mga ganon ba, pwede rin na mayroong mga invitation dito para sa'yo, na baka fun time nga, kaya baka may invitation dito for gatherings, social events, yung mga ganon na talagang magiging masaya ka at magi-enjoy ka, sa mga activities na nandoon. Hierophant. Wow. So, focus on education ng iba sa inyo dito. Focus on learning, expanding your knowledge. Maaari din na it's either kayo yung nag-aaral or baka kayo yung teacher. Kayo yung nag-i-impart ng inyong kaalaman. Kayo yung nag-i-impart ng inyong wisdom, ng inyong lessons learned in life, in the past, So, pwedeng ganon. And this is also a marriage card, So, baka merong mag-aasawa na dito, meron na magpapakasal. What else? We have 5 of Wands. Wow, may competition, May competition. Pwedeng
Puwedeng sa trabaho ito, na competition na 'to, may rivalry siguro sa posisyon na ina-applyan ninyo or baka sa promotion, puwedeng gano'n din 'no, baka may agawan ano, sa posisyon sa trabaho or puwede sa atensyon ng manager ninyo, ng boss ninyo, ng employer ninyo. So, puwedeng gano'n din ang ganap diyan. We have 3 of Swords. Wow, heartache ito, heartbreak, no? So, kasunod niya si 5 of Wands or sumunod siya kay 5 of Wands. Kaya maaaring yung rivalry na to, baka kayo yung magiging luhaan, no? Siguro Pisces, baka meron ditong nakasulot, no, sa inyo ng kung ano man ang kunyari yung promotion talaga na ito, no? Yung trabaho na ito talaga. So, baka na-offer na yon sa'yo or baka na-award na yon sa'yo, pero baka nasulot pa ng iba. 'Di ba? So, pwedeng ganun. Kaya parang ano talaga kayo, you were heartbroken, no? So, pwedeng ganun ang ganap dito for you, Pisces. So, what else? We have the Lovers. Ayan. So pwedeng yung 3 of Swords na to, yung heartache and heartbreak na to could be also related to usaping pag-ibig, no? Relationship. Baka nagkaroon din kayo ng, para sa iba sa inyo kasi iba-iba tayo ng sitwasyon dito. This is a reading for the collective. Kaya pwedeng may mensahe dito may mensahe ditong ra-resonate sa inyo, merong hindi, no? So, but for others of you, maaari, no, na yung sorrow na to, yung heartbreak na to, ay gawa, no, ng mahal ninyo sa buhay. Gawa ng inyong person. So, maaari na na-betray kayo, naloko kayo, na-cheat kayo, napagsinungalingan kayo, as in, nasaktan kayo. No, nasaktan kayo, you were heartbroken, and that is being courtesy yan siguro ng inyong person, no? So maaaring ganun ang nangyari rito for some of you. Nakaambigat, no? Bigat sa dibdib na naramdaman ko bigla. Kaya parang yun. So maaaring fresh din ito sa iyo pa, fresh pa. Kasi may luha pa, 'di ba? Tusok na tusok, no, yung swords sa puso. So maybe ang parang nangingibabaw sa nararamdaman ko dito is betrayal ang nangyari rito, no? But eventually, no, there will be a time or right time para makapag-recover ka na from that. Ako yun na nangyari sa iyo. No, kaya just keep hoping for the best, no? Just keep hoping for the best kasi there is a purpose kung bakit nangyari yan sa iyo, no? Lahat naman ng bagay may dahilan. Lahat ng bagay may purpose yan, no? At kapag tayo ay nakakarating sa puntong ganito na you hit the rock bottom, no, sa buhay, wag kang mag-alala. Time will come when the divine timing comes, no, iaangat ka din ng divine universe. At mas matatag ka na, mas matibay na ang inyong dibdib, mas matapang ka na, no? Mas ano ka na, mas mag-evolve ka na into the best version of yourself after na kung ano man ang nangyari sa atin na sobrang talagang we have hit the rock bottom. Iaangat ka, no? Iaangat ka ng divine universe ka. Huwag kang mag-alala. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.